As far as eyes reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? I hope everything is okay with you. Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Panginoon, katulad po ng dati, ay nasa kalusugan pa naman po ng pangangatawan. At hanggat nasa kalusugan, gagamitin po natin ang kalusugang ito para po sa pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa araw pong ito mga kapatid ay humihingi muna ako ng paumanhin sa atin pong ginawa kahapon. Pasensya na po kayo. Kahapon po ay hindi tayo nakapag-broadcast sa atin pong pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa. At inuna po yung kapritsyo, ipagpasensya na ninyo. Madalang po naman talaga yung pagkakataon dito na kami po ay nakakalabas. Una, dahil sa pandemic. Pangalawa po, maiksi lang po yung summer season dito sa amin dahil lagi po ritong malamig, nagyayelo. So, ayun po. Sinamantala ko po mag-fishing kahapon. Para po makita ninyo kung ano po nangyaring kaganapan kahapon. Ilalabas ko na lang po ito sa aking YouTube channel, doon po sa Roel Camia TV. Panoorin nyo po. May nahuli po ba si Pastor Camia? Doon nyo na lang po panoorin. Ilalabas ko po ito kung hindi bukas ay sa susunod na araw. Ngayon pong araw na to mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay may kinalaman sa panalangin. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga mga kapatiran ang nagsasabi na bakit ba kailangan pag-aralan ng doktrina? Lagi po nilang katwiran, ang doktrina naman gawa ng tao yan. Mga kapatid, wag po kayo maniniwala na ang doktrina ay gawa ng tao. Ang doktrina po ay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kapag ang doktrina po ay sablay doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, yun po yung tinatawag na false doctrine. Hindi na po yung dapat pinagtutuunan ng pansin. In fact, yung mga nagtuturo po ng false doctrine, hindi na po dapat yun pinapakinggan. Kapag may hibla na po ng mga kamalian, una, kapag ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, which is ang banal na kasulatan, kinikilala naman na siya ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos, ibig sabihin, that refers to the Lord Jesus Christ, kailangan nating tindigan yun, yung tinatawag na deity ng Panginoon. Pag ang pananampalataya o relihiyon ay nagtuturong si Jesus ay hindi Diyos, false doctrine na agad yun. Major yun eh. Major doctrine yun. Kapag sinasabi po nila na mga minor doctrine lang naman, pwede na po yun. Pwede nang palampasin yun. Kagaya po halimbawa ng pananamit. Minor yan. Kasi may mga relihiyon, very strict sa pananamit eh. Kailangan mahaba, kailangan walang hikaw, kailangan yung buhok mahaba. Yung minor yun, hindi ho masyadong importante yun. It will not affect how you live as Christian and how you yung live a joyful or a successful or victorious Christian life. Halimbawa po mga kapatid, eto po, simple lang naman ito, yung mode of baptism. So, bagamat ang atin pong pananampalataya at ang aking paniniwala, ay talagang buhos lang at wisik lang po yung talagang paraan ng mode ng baptism, kung yung iba ay pinagpipilitan lubog, okay po yun. Hindi naman po tayo stricto doon. Minor din po yun. So, yun. So, yung po mga bagay na yon, pwede nang palampasin yun. Pero po yung inerrancy of the Scripture, at sasabihin ang Scripture ay full of error, ang mga kapatid, hindi po yun pwedeng palampasin. Yun po yung mga false doctrine.
At yun po yung mga maling tinitindigan. So kung ganun po ang simbahang pinupuntahan mo na yung pastor mo, nagtuturo na ang Bible ay may error, ano na po ituturo sa iyo ng pastor na yon? Ang dapat pong basihan pagdating po sa aral at sa turo ng simbahan ay ang scripture. Kaya wag po kayo maniniwala doon sa mga pastor na nagsasabing hindi dapat bigyan ng importance ang pag-aaral ng doctrine. Kasi po lahat ng bagay ay doktrina. Ang creation of the world, doctrine yan eh. How will you know the creation of the world? Dinudurog ng siyensya, dinudurog ng akadim, ang paniniwala ng tungkol sa creation. Sinasabi po na ang mundo ay hindi nilikha kung hindi ito'y evolusyon ng hayop papunta sa pagiging tao. So ito po mga kapatid ay kailangan tindigan at hindi po ito gawa ng tao. Ang evolution ay gawa ng tao. Pero yung turo ng Biblia na ating pinananampalatayan, nilikha ng Diyos ang tao. Kaya mga kapatid, pag sinasabi ni pastor, wala yung doctrine, hindi dapat niya pinag-uukulan ng pansin, isa lang po ibig sabihin nun, yung pastor na yon ay hindi naiintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Lahat po ng bagay ay doctrine. Simula sa Genesis hanggang sa Revelation, all of what God stated, declared, and commanded, those are doctrines. Ewan kung paano to tinitingnan ng mga pastor. Kaya po, ang inyong lingkod, tinuturo sa inyo. Ang prayer ba may doctrine, pastor? Yes. Kasi po, may maling klase ng prayer. At yung pong ating pinag-aaralan ay kung ano ang layunin ng Panginoon, ano po ang intensyon ng Diyos tungkol sa pananalangin. Kaya, aaralin po natin ito. Ngayon ang tanong, saan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula ng pag-aaral tungkol sa prayer? Alam niyo po, mga kapatid, tayo pong mga protestante, sorry for the term, yung iba, kinikilabutan pag naririnig yung salitang protestante eh. Kasi po, yan naman po ang realidad. Protestante naman po talaga tayo. Kaya lang naglitawan itong mga bagong relihiyon ngayon, yung mga born again daw na mga Pentecostal, na ayaw nilang gagamitin yung protestante because of the word protest. Mga kapatid, kung uugatin mo naman kung saan sila nanggaling, bunga rin sila ng protest. Yung mga born again religion ngayon, galing naman niya sa mga evangelical group din, Presbyterians, o kung saan man silang mainline denomination ng galing, na ngayon ay mga nag-evolve bilang mga born again Pentecostal daw. Protest din yon, kaya nga sila umalis dun hindi po ba? Kaya wag nang maglolokohan, yun po yung katotohanan. Ano po? Ngayon, bakit mahalaga na maintindihan natin ang prayer at saan tayo magsisimula? Alam niyo po ba mga kapatid, magpahanggang ngayon, yung malaking relihiyon sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo ay ang Simbahang Roma. Yung Simbahang Roma, the Roman Catholic Church. At alam niyo nung 1500s, nang nagkaroon ng Reformation, hindi lang po mga kapatid ang doktrina ng kaligtasan ang na-reform. Pati na po yung paraan ng pananalangin. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Mahalaga na maintindihan natin ito kasi po ang itinurong panalangin ng Roma na hanggang ngayon ay ginagawa nila ay ang panalangin paulit-ulit. Ang panalangin sa mga santo, ang panalangin sa anghel, ang panalangin kay Mama Mary. Hindi po ba mga kapatid? So magpahanggang ngayon, existing itong klase ng panalangin ito. Kaya kung meron po tayong titingnan at pagbabasihan ng paraan natin ng panalangin ay ang mga early reformers. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya ang aking pag-aaral ngayong umaga, dadalahin ko kayo kung ano ang turo ng mga reformers tungkol sa prayer. Kasi sila ang pinagmulan. Nakuha niyo po? So aside doon sa sinasabi ng scripture, aside doon sa sinasabi ng Biblia tungkol sa panalangin, mahalaga na yung pinagsimula ng pananampalatayang protestante at ang mga nagpasimula nito ang ating konsultahin pagdating sa aspeto ng panalangin at bakit ang panalangin ng mga unang mananampalatayang reformado ay nagbago from kinakabisa, from prayer to the saints,
From prayer to Mama Mary to the kind of prayer that we have today. Nakuha niyo po mga kapatid? Samahan po ninyo ako at atin po silang konsultahin. So, simulan po natin ang pag-aaral sa katanungang what is prayer? Ayan. So, what prayer is? Ayan. So, ang sagot po dyan, sabi dyan, marami pong mga paghuhugutan tayo at panggagalingan ng atin pong mga tawag doon, kahulugan. At uunahin po natin mga kapatid ay yung tinatawag na galing sa ating saligan ng pananampalataya, yung Westminster Shorter Catechism. Ayan. So yung Westminster Shorter Catechism dinefine ang prayer sa ganito. Sabi po, prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. Mga kapatid, iyan po ang kahulugan ng panalangin. Kapag ang inyong panalangin ay lumalampas sa mga bagay na yan, kailangang hatakin tayo uli pabalik sa bagay na yan. Ano daw ang kahulugan ng panalangin? According sa Westminster Shorter Catechism, ito raw po ay paghahandog ng ating mga desire sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Offering up of our desires unto God. Bakit kaya ang Shorter Catechism nagbigay ng ganitong definisyon? Mga kapatid, kasi po, prevailing sa panahon natin ngayon, na ang panalangin ay hindi paghahandog. Kung hindi ang panalangin ay pagkuha. Magkaiba yon mga kapatid. Na po? Ang offering ay paghahandog, pagbibigay sa Diyos ng ating mga desires. Samantalang ang panahon natin ngayon ay nagtuturo ng kakaiba at baliktad na panalangin. Ang panalangin ginagawa ngayon ng marami, ng mga pastor, ay hindi paghahandog kung hindi paghugot ng desire. Nakuha niyo po? Kaya balikan natin po yung unang mga pinaninindigan ng mga early reformers. Ang ganda po nitong maintindihan. When you come to the presence of God through prayer, you are offering up your desires. You are not declaring, you are not commanding, you are not declare, claim that this your desire. Nakuha niyo po? Mga kapatid, importante ito. When you approach God in prayer, you offer up your desires. Ano ibig sabihin nun? Isinusuko yung desire mo sa Diyos. Na ito po mga kapatid, inagreeable to His will in the name of Christ. Kapag inihandog mo mga kapatid ang isang bagay, ito ba'y iyo pa? That is the meaning of offering eh. Katulad po nung babalikan natin yung burnt offering na inihahandog ng mga Israelita. Kapag sila naghahandog dun sa altar, hindi na po nila kinukuha yon. Kaya yung inihandog sa Diyos, bawal po yung kukunin, bawal po yung kakainin. Ito po ang problema ni Opni, ni Pinehas. Naalala niyo ba kung sino yung mga yon? Ito po yung mga anak ni Levi. Ano po? At ang nangyayari po, kinukuha po nila, yung sinusungkit po nila yung offering para sa Diyos, kinukuha yung mga taba, kinakain po nila yon. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila, pinarusahan sila ng Diyos dahil dito. Kasi po, once you offer something to the Lord, it is no longer yours. Ito po ay sa Diyos. Ngayon, when you offer to God your desires, your concerns, your everything, leave it to God. And God, you need to agree in His will, in the name of Christ. Kaya po tayo, di ba? Ang ganda nga nating manalangin. Tayo pong mga mananampalatayang unida. Anyway, ako po ba? Kami po pala. No po? Kung kami po ay manalangin, Ama, ito po ang aming kagustuhan, ito po yung aming desire, mangyari ang iyong kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Iyon po yun. Kaya po tayo nananalangin ng ganon in agreement
to the Westminster Shorter Catechism. Look at the pastoral prayers. Ito malungkot. Marami pong mga simbahan ngayon hindi na nagpe-pray ng pastoral prayer. Alam niyo po ba na even the pastoral prayers are doctrinal prayer? Kasi po ayan yun with confession of sins. Di ba? Ang pastor mananalangin, hihingi ng tawad, ipapanalangin ang kanyang sarili, ipapanalangin ng kongregasyon, ipapanalangin ng buong kongregasyon, ang mga miyembro ng simbahan. Pagkatapos magpapasalamat, i-acknowledge yung kahabagan ng Diyos. At pagkatapos mga kapatid, saka ngayon maglalatag ng kanyang desire ilalagay sa kamay ng Diyos. Pero hindi para i-declare, i-claim, i-pronounce at kung ano-ano pa. Kung hindi, para masunod ang kalooban ng Diyos. Sana po naintindihan nyo ang bagay na ito. Kaya si Pastor Ruel, pikon po ako dun sa I claim, I declare, I pronounce in the name of Jesus. Hindi po ganon. Ang sabi po dyan, offer up your desire to God. That is the doctrine. Apo? Ngayon, tingnan natin si John Bunyan. Ano sabi ni John Bunyan? Apo? Yung sumulat po ng Pilgrim's Progress. Ang sabi po ni John Bunyan na ito, prayer is a sincere, sensible, affectionate pouring out of the soul to God through Christ in the strength and assistance of the Holy Spirit for such thing as God has promised. Ano daw para kay John Bunyan ng prayer? Yung sincere, sensible, affectionate. Ayan. Ano ibig sabihin ng tatlong bagay na yon? Sincere, sensible, affectionate. Ito po mga kapatid ay mahalagang makita. Yung sincere, kailangan ay totoo. Alam naman ng Diyos mga kapatid kung ano ang laman ng ating puso. Hindi pa sinasabi ng ating mga labi, alam na ng Diyos. Alam ng Diyos kung yung ating prayer ay hindi natin salita. Ano pong ibig kong sabihin? I was once invited to pray sa isang gathering nung ako po ay nasa Pilipinas, na meron pong bisita na isang foreigner. At dahil po may bisitang foreigner, I was asked to lead a prayer. Ang assumption pala nung nag-ask sa akin na ako'y mag-pray, na magpe-pray ako ng English kasi meron po kaming bisitang foreigner. So ang ginawa ko po, dahil ako naman po hindi nakikipag-usap dun sa foreigner, sa Diyos po ako makikipag-usap, nakipag-usap ako sa Diyos ng prayer. Pero kung binanggit po niya sa akin na mag-pray ka ng English, pipilitin ko po kahit dumugo ilong ko, magpe-pray ako ng English. Pero ang akin po nga kasing natutunan, when you approach God in prayer, you will approach with the sincerity of your heart. Kaya nagsalita ako dun sa sincerity ng puso ko sa lengguaheng alam ko. At dahil po daw mga kapatid, pagbaba ko, sabi, you should have prayed in English because you know that we have a visitor. Well, sabi ko, ang importante sa akin, nakipag-usap ako sa Diyos Kung sinabi mo, di sana nag-English ako. So, ganun pa man, hindi ko po binabanggit yon para, mag-alibay. No po? So, ang point ko po doon, ay para lang ipakita na minsan may mga taong nanggagaya pati ng prayer ng iba. Para lang magtumunog na maganda. Para lang po maging parang kagaya na, parang banal na panalangin. Mga kapatid, alam niyo po, ang kabanalan ng panalangin ay hindi sa ganda ng mga salita. Ang kabanalan ng panalangin ay naandun sa sinseridad ng puso, sensibility, at yung tinatawag na affection. Yung pouring out of a soul to God. So, ayan po, ang ganda po ng paliwanag ni John Bunyan In fact, ang sabi nga ng Biblia, wala namang marunong sa ating manalangin. Kaya nga ang Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang panalangin. Iyon po ang dapat nating matutunan. Yung nananalangin tayo ayon sa itinurong panalangin ng Espiritu. Hindi po, mga kapatid, ayoko na, eto na naman tayo, yung mga hula-hula-hul sa lakamba na yan, hindi po yan ang panalangin ng Espiritu. Well, basically, we don't know how to approach God because God is a Spirit. Pero ang Espiritu, naglalagay ng mga kataga sa ating mga labi para tayo ay makapanalangin sa Kanya ng may katapatan.
Susunod po si Henry Bullinger. Ang sabi po ni Henry Bullinger, prayer is a humble and earnest laying forth of a faithful mind whereby we either ask good things at God's hand or else give Him thanks for those things which we have received. Hindi na po kailangan ipaliwanag yan. Mahalaga hindi lang ang sinseridad, kundi yung humbleness. Importante yon. Hindi ka lalapit sa Diyos na mas marunong ka pa sa Diyos. Lalapit tayo sa panalangin sa Diyos dahil humihingi tayo ng awa, humihingi tayo ng kahabagan, at hindi tayo parang makapangyarihang pang uutusan ng Diyos na, Lord, gawin mo to. Ama, gawin mo to sa pangalan ni Hesukristo. Nakuha niyo po, maraming ganong pastor na inuutusan yung Father in the name of His Son. Ano yun, hold up? Hino-hold up mo yung Ama dahil hawak mo yung pangalan ng Panginoong Hesukristo? Mali yun. Kasi po ang turo ng marami, use the name of Jesus. If you use the name of Jesus, even the Father cannot resist that. What? Hindi niyo po ba alam na ang Panginoong Hesukristo, tinuruan tayong manalangin? Ang sabi ng Panginoon, not my will, but your will be done. Nakukuha niyo po? Kayo mga pastor na laging nagkiklaim, laging nagde-declare in the name of Jesus, ginagamit po nila yung maling otoridad. Hindi nila nauunawaan na kung makapagsasalita lang ang Panginoong Hesukristo, ay sasabihin sa kanilang, hoy mga pastor kayo, huwag niyong paggagamitin yung pangalan ko sa maling konteksto. Kung ako nga humingi ng kalooban ng Ama, kayo gagamitin niyo lang yung pangalan ko para pasunurin ng Ama, ano kayo? Nakuha niyo po yung pinupunto ko, mga kapatid. Ngayon, pag hindi kayo ganun manalangin, ang turo nila, sasabihin sa iyo, napakahina mo manampalataya. Kasi dapat i-claim mo na yan. Yung healing mo, dapat i-claim mo na yan. Yung problema mo, i-claim mo na wala na yan. Mga kapatid, paano ho mangyayari yon? Minsan ang Diyos ang nagpapahintulot ng bagay na yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na yan to humble your spirit. Kung magke-claim ka ng magke-claim, nasa ng humbleness of the spirit? Kaya nga po, pati sa panalangin, gusto natin tayo masunod Kahit sa panalangin, ang gusto natin, mangyari ang ating kalooban Ginagamit lang natin yung pangalan ni Jesus kunwari, but still, it is our will and not His will. Maganda rin po ang sinasabi ni James Asher. By the way, these names are theologians. Na po? And that is how they define prayer. Sabi ni James Asher, prayer is the holy request of a humble and sanctified heart. Wow! Yun daw pong panalangin ay banal na paghiling ng mapagpakumbabang binago, nilinis na puso. Kasama ng thanksgiving offered by the power of the Spirit of prayer as a special service unto God. Mga kapatid, napakahalaga naman itong binanggit ni James Asher na ang panalangin daw ay pwedeng gawing isang paglilingkod sa Diyos. Ano po? Isang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Na ito ang nawawalang aspeto na ngayon ng panalangin. Kasi po sa panahon natin ngayon, most of the time, ang panalangin ay hindi paglilingkod, hindi service, kung hindi ito ay paghingi at paghiling. Most of the time, ang laman nga ng prayer pengi nito, pengi niyan. No, lagi na pong nababanggit yan Pengi noon. Hindi po ba? So, pero ang sabi po, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang mananampalataya, kasi po, humble and sanctified heart. Iba naman yung prayer ng Iba naman yung prayer ng hindi mananampalataya Yung pong hindi Christian, they also pray, but they will not pray to the Father kasi hindi naman nila kilala ang Ama. Yung hindi mananampalataya, nagpe-pray sa ibabaw, kaya nga pati nga yung Diyos hindi mabanggit sa itaas. No? Manalangin tayo sa itaas, sa kisame, sa butiki. No? Sa parating ganon, ni yung banggitin yung pangalan ng Ama o ng Panginoong Jesus, hindi nila mabanggit because they really don't know kung sinong God ang kanilang pananalanginan.
Pero yung mga mananampalataya, I'm referring to the Christian, prayer is the holy request of a humble and sanctified heart. Amen? Ayan. So, si Theodore Beza, sabi naman ni Theodore Beza, among the fruits that faith produces universally in all true Christians, we esteem the invocation of the name of God through Jesus Christ to the principal. To be the principal. And this is what we call prayer. Sa lahat daw ng bunga ng pananampalataya na magbubunga sa bawat isang mananampalataya, wala daw po tayong dapat ninanasa, no? At pinapahalagahan ng higit kung hindi ang panalangin. Amen? So, yan po ang tinatawag na panalangin according to the early theologians. Amen? Ngayon, Pastor, sa Biblia tayo, bakit hindi Biblia mga kapatid? Sa ibang araw, tatalakayin naman natin yung biblical passages about prayer. Kaya po mahalaga ito kasi nga po, dati po naman tayo ay nasanay at tinuruan ng mga kinakabisang panalangin, ng mga panalangin paulit-ulit ng Iglesia ng Roma. Pero nung tayo po'y na-reform, eto na po dapat ang pananaw, ang definition at ang stand natin tungkol sa prayer. Kaya ang susunod kong topic ay ito. Ano ang reformed rationale for prayer? Ano po ang pananaw ng mga early reformers when it comes to prayer? Ayan. Isa-isain po natin. Una, sabi nga, it is very important for us to call upon God. Amen? Wala pong makakapag-contest yan. It is very important for us to call upon God. Pangunahin yan. Wala po tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo makikipagniig sa Panginoon, papaano natin siya makikilala ng lubusan? Inire-reveal din ng Panginoon ang kanyang sarili sa patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. So, importante po na tayo'y tumawag sa Panginoon. Now, paano? First, that our hearts may be fired with a zealous and burning desire ever to seek, love, and serve Him, while we become accustomed in every need to flee to Him as to a sacred anchor. Ang ganda, no ho? Yan po ang pangunahing dahilan, no po, kung bakit tayo tumatawag sa Diyos, upang ang atin daw mga puso ay mag-apoy sa matinding pagnanasa na hanapin, no, mahalin, at paglingkuran siya. At upang masanay tayo na sa lahat ng pagkakataon ay tatakbo tayo sa Kanya at tatanggapin natin siya bilang ligtas at banal na angkla ng ating buhay. Yan po ang doktrina at pananaw ng mga early reformers. Pangunahin ang prayer. Pag may problema, prayer. Pag masaya, prayer. Ano man ang sirkumstansya, prayer. Ano mang kalagayan, prayer. At kapag naging sanay ka na, sabi diyan, you will become accustomed in every need to flee to Him as a sacred anchor. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tandaan nyo, napakahalaga ng pananalangin. Hindi po ako gumawa ng pagpapasya. Hindi po ako nagdesisyon nang hindi ko idinala sa Diyos sa panalangin. Ang nakakalungkot, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng sample. Alam niyo po ba ang pinaka madaling alibay para wag gawin ng isang bagay? Alam niyo po kung ano? Alam niyo po ang isa sa pinakamatinding alibay ng mga pastor para wag gawin ng isang bagay ay ang katagang ipapanalangin ko muna. Mga kapatid, most of the time, alibay lang yon. Dami ko pong kilalang pastor na ganyan eh. Pwede naman desisyon na ngayon. Alam naman niya na dapat ng desisyonan ngayon. Nangangailangan na ng dagli ang aksyon. Pero ang sagot, ipapanalangin ko muna. Ang tanong,
Hanggang kailan? 9 taon? 9 taon kalahati? Hanggang kailan? May mga bagay na kailangan mong desisyonan, kailangan mong aksyonan, dahil idinidikta naman ng kasulatan ang kailangan at pagmamadaling aksyon, at malinaw na ito ang sinasabi ng Diyos na dapat mong maging aksyon. Kaya po minsan natatagalan tayo sa mga pagdidesisyon, nananalangin tayo pero hindi natin nalalaman sa salita ng Diyos kung ano ang kanyang palatuntunan. Pero sasabihin ko sa inyo, the more you become closer to God through prayer, the more you will know Him. The more you will know His will through His words. And the more you can easily decide. Tama? Yung ubod ng tagal magdesisyon, isa lang ho ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang layunin ng Panginoon. Secondly, that there may enter our hearts no desire and no wish at all of which we should be ashamed to make Him a witness, while we learn to set all our wishes before His eyes and even to pour out our whole heart. Ang ikalawang reason for prayer, that there may enter our hearts no desire and no wish at all which we should be ashamed to make Him a witness. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Meron po bang bagay na hindi alam ang Diyos sa ating buhay? Bilang mananampalataya, meron po bang bagay na hindi nababatid ang Diyos tungkol sa ating buhay? Ang sagot naman natin dyan wala. Sapagkat ang Diyos ay all-knowing, no? Omniscient, omnipresent, nasa lahat siya ng dako Alam niya lahat, wala tayong pwedeng ikubli. Doktrina yon, no? That is the attributes of God. Ibig sabihin, ang Diyos, alam niya lahat, nakikita niya ang lahat, nasa lahat siya ng dako, walang pwedeng ilihim sa Kanya. At dahil po doon, we need to approach God in prayer believing that He is a witness in everything. He knows everything. Kaya mga kapatid, minsan ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ayaw magdasal. Kasi hanggat maaari, gusto nating itago sa Diyos at ikubli sa Diyos ang mga bagay na ating nagagawa. Pero ang sad reality, wala naman tayong pwedeng itago. Kaya kailangan tayong lumapit sa Kanya with the desire in our heart na maging totoo. At ipaalam sa Kanya na, Lord, alam ko namang alam mo ang nangyayari. Kaya nga po, ang paglapit na ito is just a pouring of our hearts to Him. And being honest. Thirdly, that we be prepared to receive His benefits with true gratitude and heart and thanksgiving, that our prayer reminds us come from His hand. So ito yung pangatlo. Reason why we pray is because, upang ihanda ang ating mga pusong tanggapin ang lahat ng Kanyang mga pagpapala, at ang ating mga puso ay mapuno ng gratitude and thanksgiving sa lahat ng mga blessing. At pagkilala na ang mga blessing na ito ay galing sa Kanyang mga kamay. That is the third reason why we pray. To remind us that everything comes from His hand. Di po ba? Napaka-ingrato. Alam niyo yung term na ingrato? Spanish word yata yung ingrato. Yung tanggap ka ng tanggap, hindi ka man lang marunong magpasalamat. Di po ba? At imagine niyo, kung ikay Kristiyano at hindi ka nagpe-pray, na ang Diyos ang nagbe-bless sa iyo araw-araw ng lahat ng bagay, at hindi mo man lang kinikilala na ito ay biyayang galing sa Kanya, hindi po ba? Ingratitude yon. Kaya dapat talaga ang mga Kristiyano ay mamuhay sa pananalangin. Fourthly, that having obtained what we were seeking
and being convinced that He has answered our prayers, we should be led to meditate upon His kindness more ardently. So, yun po yung pang-apat. Na sa pananalangin, gayong tinanggap natin, no, yung mga bagay na kaloob niya sa bawat isa sa atin, makumbinsi tayo na mag-meditate sa kanyang mga kabutihan sa ating mga buhay. Itulak tayo nito para magpasalamat at mag-meditate pa ng lubusan sa kanyang mga kabutihan. Alam niyo po, kung Kristiyano ka, ang hindi matatapos na pasasalamat na dapat lagi mo binibigay sa Diyos, hindi ang buhay. Kasi matatapos to eh. Most of the time, pag lumalapit tayo sa Diyos, ang pinasasalamatan lang natin, buhay natin. Gumising pa ako sa umaga. Yung pagpapala, yung mga biyaya. Pero may nakakalimutan tayong napaka-importanting dapat ipagpasalamat. At hindi dapat natatapos na pasasalamat. Ano daw yun? Yung ating kaligtasan. Kasi po mga kapatid, yung ating kaligtasang tinanggap sa Diyos, dahil nakilala natin siya, dinala tayo ng Panginoong Hesukristo sa ating Ama, at ang Ama'y itinulak tayo doon sa kanyang anak para maging daan, katotohanan at buhay natin. Mga kapatid, iyon ay grasya. Iyon ay kindness ng Diyos na hindi dapat natatapos pasalamatan. Kaya pagising mo sa umaga, hindi dapat pasalamatan yung buhay lang, yung almusal, yung mga bagay na meron ka, o dahil humihinga ka pa. Ang unang mong pasalamatan ay ang kaligtasan. Dahil kahit hindi ka na humihinga, may buhay na walang hanggan. At sa iyong kamatayan, may pagkabuhay, at yung buhay na yon ay pasasalamatan mo hanggang sa kabilang buhay. Sanahin mo na sarili mo ngayon na iyon ang maging motibo ng iyong pananalangin. Yung mercy and kindness of God because of your salvation. Fifthly, pagagalitan naman ako ng misis ko kasi nababanggit ko minsan 50. Fifthly, that at the same time we embrace with greater delight those things which we acknowledge to have been obtained by prayer. Ano po? Yung panlima daw po, na sa oras na yon ay akapin natin ng may kaligayahan at i-acknowledge yung kapangyarihan at ang mga sagot ng Diyos na ating nakamit sa pananalangin. Yun ang panlima. Na alam niyo po kaya tayo nagkakaroon ng sa prayer meeting yung mga pasasalamat. Yung meron po ba kayong gustong i-share? Meron po ba kayong gustong ibahagi? Alam niyo po mga kapatid, even the old believers in the book of Philippians, no, in the book of Corinthians, they shared testimonies. Mahalaga 'yon. Bakit po? Ito pong isineshare natin doon ay mga answered prayers. Mga kabutihan ng Diyos na sagot sa Kanya sa ating mga dalangin. At importante yun yung panlima. Kaya tayo nananalangin ay para i-acknowledge natin sa Diyos ang mga kapangyarihan na naging bunga ng ating pagtawag sa Kanya. When was the last time na sinabi niyo sa Panginoon, Lord, thank you alam mo, nag-exam ako Nag-aral naman ako, Lord, pero alam mo, papasalamat ako sa iyo kasi habang nag-exam ako, nalilimutan ko. Nalilimutan ko yung sagot. Pero maraming salamat, ipinapaalala mo sa akin. Naalala ko nga yung bagay na hindi ko ni-review. Noon ko naalala. Yun po mga kapatid ay acknowledgement. Obtained by prayer. Nakuha niyo po? At marami pang iba, mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay mo na maaari mong ibalik sa Diyos bilang papurit, pasasalamat. And finally, that use and experience may confirm His providence, while we understand not only that He promises never to fail us, but also that He ever extend His hand to help His own. Yan po ang sabi ni John Calvin. Panghuli, para i-confirm
yung kanyang providence, yung kanyang pagbabantay, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang provision. While we understand not only that He promises never to fail us, but also that He ever extends His hands to help His own. Yun po yung rational for prayer. That is the reason why it is very important for us to pray. Amen? Ngayon po, dako naman tayo. Ito po. Mahalaga itong pag-aralan, yung tinatawag na the ingredients of prayer. Pastor, bakit mahalaga yan? Mahalaga po ito kasi po nung araw, again, before the Reformation, tinuruan ng panalangin. Ano ang mga panalangin itinuro? O pag nagkamali ka, pray ka ng 3 Ama Namin. Tapos, 2 Aba, Ginoong Maria. And for many Christians, even today, or the Roman Catholic Christians, as they call themselves, they pray like that. That is how they pray. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan pa ulit-ulit. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and in the hour of our death. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commit me here, ever this day be at my side to rule and guide. Amen. Alam niyo ba yung prayer na yun? Yung Angelus yun, Angelus. That is a prayer. Bakit ko po alam ito? Nag-aaral po ako sa Catholic school. Po. Yung high school po ako sa Catholic school. Kaya, mga madre po yung aming mga katekismo. Yung nagturo ng katekismo sa akin ay mga madre. Dahil yun po yung mga teacher namin nung araw. Diba? Kaya po alam ko to. At yun ang prayer na tinuro. Kaya ngayon mahalaga rin. Sa panahon natin ngayon, Kristiyano ka na eh. Paano ba mag-pray? At maraming mga simbahan di naman talaga tinuruan ang mga miyembro ng doktrina ng prayer. Be honest, paano mo natutunang manalangin? Kasi basta ka na lang pinag-pray ni pastor sa isang fellowship. Sabi ni pastor, kapatid, ikaw ang magpe-pray. Pastor, hindi ko alam eh. Totoo naman po yun eh. Yung karanasan mo ay karanasan ng lahat. Hindi naman natin alam paano mag-pray eh. Naalala ko ng mga kabataan kami. Yung leader namin, no? Ito, si Pastor Teddy Punsalan ito. Papangalanan ko to. No? Si Pastor Teddy Punsalan, leader namin yan. Kabataan pa ho kami. Kuya Teddy na namin yan. Matanda na ho yan, no? Mas matanda sa akin si Pastor Teddy. Kaibigan ko yan. At alam niyo po mga kapatid, naalala ko, hindi ko makakalimutan, nandun kami sa Almansa Elementary School. Ginamit po namin yun bilang fellowship hall eh. Ikot-ikot kami, kapit-kapit kamay, BBS na ba? Hindi pa ho VBS tawag nung araw nun eh. DBCS. At naalala ko, si asawa ni Pastor Manny Infante, ano ba pangalan nung asawa ni Pastor Manny Infante? Si Diaconisa, basta yun. Yun pong asawa ni Pastor Manny. Yun po yung Diaconisa namin nun. Nagdi-DBCS kami, itong si Kuya Teddy. Sabi niya, sige, pray tayo, kapit-kapit kamay. Sentence prayer. Ano malay namin noon? Bago-bago pa lang kami, no? Kakatotoy-totoy pa kami. Di, kapit-kapit kamay, sentence prayer. Titigis ang sentence. Nako, mga kapatid, palibasa ho, mga kabataan pa, napakatagal, wala akong nagsasalita. Walang kumikibo. Kasi nga po, hindi naman namin alam ano sasabihin namin eh. Yung mga kasama namin doon, mga Catholic, alam na prayer. Glory be to the Father. Ganon. Hindi naman kami naturuan. Paano? Ewan ko kung naaalala ni Pastor Teddy, di naman niya kami tinuruan mag-pray. Basta kami pinagpe-pray ng ganon. Kaya pagtapat sa akin, ang sabi ko ngayon, in all honesty, ito po nasabi ko, Lord, pasensya ka na po doon sa 2 nag-pass. Kasi po 2 po yung sumusunod sa akin. Meron na po sigurong 20 minutos na hindi nagsasalita, hindi kami matatapos. Imagine niyo paano i-close ni Kuya Teddy yun, gayong wala namang nagsasalita. Sentence prayer. So ako na po nagsalita. Sabi ko po, Lord, pagpasensya mo na po yung 2 nag-pass. Nako po, nagtawanan.
Ano po? Hagalpakan po ng tawa. Kaya yung prayer meeting na yon, no, yung prayer time na yon, it ends up into a laughing matter, into a laughing stuff. Dahil hindi namin alam paano mag-pray. So, sasamantalahin ko to. Baka po marami pa rin ang ganon. At yung mga umaattend ng prayer meeting, ayun, si kapatid na Rosette Infante. Yan, sabi ni Ate Mirna Sapitan. Si Diaconisa Rosette. Yan, naalala ko na. So, siya po yung tagapagturo sa amin nun. Ano yan? Daily Vacation Bible School. So, nasaan na ba ako napunta? Mahalaga po ito, yung ingredients. Kasi baka meron po sa inyo, minsan natatakot umattend ng small group, ayaw mag-attend ng prayer meeting kasi baka maituro. Mga pastor ngayon, turo na lang ng turo, may assumption na dahil ang tagal-tagal mo na sa church, dahil ang tagal-tagal mo na sa small group, alam mo na mag-pray. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, meron nga po kami member ng small group dati Ano po, ang sabi niya sa akin, soul class pala, sabi niya, pag ako pinag-lead mo ng prayer, hindi na ako babalik. Hindi na ako a-attend uli. Nakuha niyo po? Marami pong ganun. At kung ikaw ay kabilang doon, importanteng maintindihan mo ito at malaman mo yung ingredients of prayer. Ayan, so, sige, pag-aralan na po natin, 8:21 no? Mahaba na hong kwento ko. So, ano-ano yan? Sabi nga po, praying embraces, ayan, adoration, thanksgiving, confession, supplication, intercession, and filling our mouths with arguments before God on behalf of our request. Ayan. So, sabi po yan ni William S. Plummer. Ayan. So, alam niyo po mga kapatid, dapat daw po puno ng adoration. No? Alam niyo po yung kanta na Holy, Holy, Holy? Alam niyo po yun, dati sa prayer. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who went and art and evermore shalt be. Oh, yan. Di ba? Na-arouse ko yung kagustuhan ko kumanta. That is an adoration. Kaya mga kapatid, take note, ang liturgy. Yan, liturgy. Yung order of worship. Yung program sa pananambahan, doctrine din yan. Hindi po tayo gumagawa mga kapatid ng party paglinggo na ang kailangan natin ay entertainer na nandun sa harapan. Hindi natin kailangan na stand-up comic na nandun sa harapan. Kung hindi tayo ay mga banal, mga anak ng Diyos na lalapit sa presensya ng Diyos at mananalangin ng may kapakumbabaan, believing that He will speak to us His words. But in return, we will embrace the adoration, thanksgiving, confession, supplication, intercession bago natin punuin ang ating mga labi ng mga katakot-takot na mga kahilingan sa harapan ng Diyos. Amen? Dapat po may thanksgiving. The Lord so much esteems thanksgiving. Alam niyo po ba na gustong-gusto ng Diyos ang pasasalamat na nanggagaling sa kanyang mga anak with a humbleness of mind and faith, and He receives it and reckons it a most acceptable sacrifice. Po? Hindi ko po nailagay. Sabi po yun ni Henry Bullinger Sabi po ni Martin Luther, we cannot give anything but praise and thanks for all that we receive from Him, be it grace, word, works, gospel, faith, and all things. Martin Luther. We cannot give anything but praise and thanksgiving.
confession. No? Sa confession, when man uncovers his sin, God covers it. When man confesses, God pardons. Kaya, yung confession, mahalaga yun. Why? When we confess, ano po ang sabi? Man, that is uncovering of our sin. Confession is uncovering. Inihahayag natin sa Diyos. Natandaan niyo si Adan? Sabi ng Diyos, nasan ka, Adan? Nagtago. Sa halip na ihayag, nagtago. Sa halip na magsisi, nagturo. So kaya ganun importante yung confession eh. Why? Because every time man uncovers, God covers it. Amen? You know what happened in the Garden of Eden? When God saw that man is naked, anong ginawa ng Diyos? Sinubukan ng tao mag-cover ng dahon eh. Apron. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan ubra. So ang Diyos mismo, pumatay ng hayop, and God made skin from animals. At ito ang sinuot niyo sa tao. Yung hayop na pinatay na yon, na nagsilbing covering para sa tao, ay ang paglalarawan sa Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, na siyang magtatakip ng ating mga karumihan at kasalanan. When man confesses, God pardons. Amen? Sin cannot be forgiven until they are confessed. Sabi ni Martin Luther, the only way to quiet the conscience, to pacify the wrath, and remove judgment is ingeniously to confess sins. Amen? Supplication. Ano naman yung supplication? Sabi ni Matthew Henry, Christ is the days of His flesh, offered up prayers and supplications to His Father. They were joined with strong cries and tears, herein setting us an example. Ang Panginoong Hesukristo po sa Hardin ng Eden, na may pagtangi sa Ama, sabi niya, Ama, kung maaari lang, let this cup pass before me. That is supplication. But not my will, but your will be done. That is an example. When we cry to the Lord in supply, when we cry to the Lord for petition, we cry in accordance to His will. Hindi yung gusto natin. Pag hindi tayo napagbigyan, galit tayo. Pag hindi na ibigay sa atin, masama loob natin. We cry to Him in accordance to His will. Supplications are those petitions we make to God for obtaining that which is good. Alam niyo po mga kapatid, ang dami kong hiniling sa Panginoon, hindi niya naibigay. Yung pong prayer namin, 9 years and a half, hindi rin naibigay. Pero ngayon, ang linaw-linaw sa akin, ba't nangyari ang mga bagay na ito? Kaya sabi ko sa inyo, para ako nabunutan ng tinik eh. Parang nawalan ako ng tarak sa dibdib. Hiling ka ng hiling, hingi ka ng hingi. No? Pray ka ng pray. 9.5 years na walang sagot. Alam niyo po, malinaw ngayon sa akin kung bakit ito pinayagan ng Diyos. Kasi po, malaki pa ang gagawin namin pala. Ang laki pa pala ng ministeryo na naahadlangan kami ng intensyon namin sa isang bagay na hindi naman importante. Nanghihingi kami ng isang bagay sa Diyos na hindi naman mahalaga. Kasi nabuhay na kami. Alinaw, parang sinasabi ng Diyos sa akin, 9 years ka na nga na ginagawa mo yung bagay na yan eh. Bakit ipagpipilitan mo pa kung ano yung bagay na hindi naman mahalaga? Tama. Hindi importante ang recognition. Hindi importante kung ano ang bagay na hinihingi namin. Ang importante, nagkakaisa kami na gawin ang ministeryong ipinagagawa ng Diyos sa amin. Ang ganda ng bunga namin, bawat taon isang simbahan. Tumigil kami. Alam niyo po, nitong nakaripas na 2 taon, tumigil kami. Dapat po ay 9 na simbahan ng Unida dito sa Canada. Pero nahamper po kami dahil sa katutulak, kare-request ng recognition. Pero tinuruan na ako ng Diyos. Sinabi na ng Diyos sa puso ko, malinaw na sa akin ngayon, tigilan mo na yan. At ngayon po mga kapatid, naniniwala ako, God will open up new doors.
Kagabi pa may nag-message sa akin, nakikiusap. Ngayon sabi ko, paano ko to gagawin? Ang pakiusap po ng isang kapatid na nasa Guam. Send us missionary here. No, ang message po niya sa madaling araw, alauna ng madaling araw, tawag ng tawag sa telepono. Sabi ko, ba't ako tinatawagan ito? Hindi ko po sa sinasagot. Ngayong umaga po, nakita ko yung message niya. Ano po ang sabi ng kapatid na ito? You have made the right decision. Now, send us missionary here in Guam. Alam niyo po, ang USA matagal na pong bukas para makapagsimula. Pero nahaharangan po kami ng kung ano-anong mga ipinagpipilitan namin na sabi ng Diyos, hindi mahalaga. Amen? Kaya po mga kapatid, napakahalaga dito. Po, supplication are those petitions we make to God for obtaining that which is good. Ngayon po, answered prayer na ako. Amen? Intercessions. Ano po yung intercessions? Is the suit of the heart unto God for the good of others. Kaya po ang tinig ng pag-asa, bago po tayo matapos, nananalangin po tayo ng may sakit, nananalangin po tayo para sa ibang tao. Alam niyo po mga kapatid, napakahusay ng Panginoon sa tinig ng pag-asa. Minsan po ako nakiusap sa inyo para tulungan natin yung kapatid ni Pastor Anver at saka ni Pastor Anthony. No, sila po nagpapatotoo. Maraming tumugon galing sa inyo. And that is intercession. Praying for somebody on behalf or for the good of others. Amen? 3 things occur in Christ's intercession. Ano-ano yun? 1, the presentation of His person for us. 2, the representation of His death for us. 3, putting up a requesting and offering unto God of desires for the church. Ano po? Kaya, si Jesus namamagitan sa atin sa Ama eh. Pinapresent niya yung kanyang pagka-Diyos para sa atin. Nirepresent tayo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo by His atoning grace on the cross. At ngayon, siya po'y nag-intercede sa Ama on our behalf for the church. Amen? So, ayan po mga kapatid, dapat ang ingredients of prayer. I hope na unawaan nyo. Pastor, ano naman yung arguments before God on behalf of our request? Well, ano po ibig sabihin yan? Arguments. Ano po? So, ito po yung whatever it pleases thee to do, do it to the glory of thy holy name. Po, yung paghiling sa Diyos na kung ano ang makabubuti at makapagbibigay kaluwalhatian sa iyo, yun ang gawin mo. Kasi po most of the time, madali tayong matukso na, oh Lord, ito po ang gusto ko, ito ang intercession ko, ito ang supplication ko, ito ang confession ko, ito ang thanksgiving ko. We are forcing God to reply on whatever we say to Him. Pero at the end of the day, na po, with arguments before God on behalf of our request, saying that, God, whatever your will, no, whatever you pleases to do it to glorify your name. Amen? So, yun po ang ibig sabihin yan. 8:34, hindi ko po alam kung kaya ko pang talakayin, the power of prayer. Sa bagay, mabilis lang naman po ito. So, puntahan natin yung the power of prayer. Sabi po, the Spirit helps our infirmities by enabling us to understand for who and what and how prayer is to be made. And by working in our hearts those thoughts, affections, and graces that are required. That is the Westminster Larger Catechism. Ano ang kapangyarihan daw ng panalangin? Basically, ang panalangin, walang power. Ang may power ay yung ating tinatawagan.
Kasi yung pong umuusal ng mga prayer sa bundok, umuusal ng prayer sa mga santo, umuusal ng prayer sa kung kani-kanino, prayer din po yung tawag doon. At ang power po ng prayer, hindi doon sa nananalangin, kundi ang power ng prayer ay doon sa tinatawagan. Amen? So, dito po, sabi po, the Spirit helps our infirmities by enabling us to understand for who and for what and how prayer is to be made. Kaya importante yun. Kanino, sino, at paano tumatawag. Importante yon sa kapangyarihan ng prayer. Sabi ni William J., sabi po niya, the Spirit teaches us and inclines us and enables us to pray. So yung prayer mga kapatid ng mga mananampalataya, importanteng ma-acknowledge natin na hindi tayo marunong at ang nagtuturo ng ating panalangin ay ang Espiritu. Ang ating Espiritong nananalangin at tumatangi sa Diyos ay nagiging makapangyarihang panalangin. Because the Spirit, the Holy Spirit that is in us, intercede, no? Help us rather to pray, no? And the Spirit put the right words in our lips. Tama? Sabi ni Martin Luther, by the way, yan ang Bible verse niyan, Zechariah 12:10. Yan po, bawat point meron na po yung Bible text proof. Prayer is the greatest means to produce the graces of which I stand in hourly need. Sabi po ni John Newton. Ayan po ang sinasabi ni Martin Luther. Prayer is that mightiest of all weapon that created natures can wield. Amen? Sabi po ni John Bunyan, prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan. Yan. Sabi ni John Calvin, prayer is the chief exercises of faith. And Robert Hall, sabi niya, prayer is the sovereign remedy. Prayer is the sovereign remedy. Huwag niyo pong kakalimutan, pati ang ating Panginoong Hesukristo ay laging nasa diwa ng pananalangin. Why? Because even Jesus believed the power of prayer. Bible text, proof of the text, andyan po sa mga talatang yan. Ayan. So bukas po mga kapatid, atin pong pag-aaralan yung encouragement to pray at ang when and where we should pray. Ano po? And how we should pray. Ang dami pa ho nito mga kapatid. Even the posture for prayer, mahalaga yun. Ano po? And serious reminders and warnings about prayers. Tapos pagkatapos nun, aralin natin yung Lord's Prayer. At tingnan natin kung ano-ano ang importanteng bagay na matututunan natin sa Lord's Prayer. 8:38 na po mga kapatid. Masyado na naman akong napahaba. 1 oras at 2 minuto na po ang nakakalipas. Dalangin lang po ng puso ko na nawa ay may natutunan po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na balikan, aralin, at amin pong pagbulay-bulayan ang kahalagahan po ng panalangin. Pinupuri po kita, Panginoon, sa katotohanan ito sapagkat ang pagkaunawa sa doktrina ng panalangin magbibigay sa amin ng pagnanasang lalong makipagtipan sa iyo sa diwa ng prayer at makalapit sa iyong trono ng tama at hindi bunga lang lagi ng pangangailangan at ng aming mga emosyon. Sa oras pong ito, Panginoon, ay lumalapit po kami sa iyo, idinudulog ang akin pong mga kamanggagawa, ang mga pastor. Nilalapit ko po sila sa iyo na nawa, Panginoon, ay pagkalooban ng puso na makapagturo ng mga bagay na may kinalaman sa halaga ng doktrinang amin pong pinaniniwalaan. Sapagkat ito po, Panginoon, basic naman ng aming mga pananampalataya, subalit nakakaligtaan, at dahil nakakaligtaan, pinaniniwalaan naming alam na, pero hindi pa pala, sapagkat kailangan talagang ituro para sa aming mga kapatid. Lumalapit po ako sa iyo, dinadalangin po, Ama, ang mga may karamdaman, idinadalangin namin ang mga kapatid na nasa hospital,
Idinadalangin po namin ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok at kawalan ng mga katugunan sa pangangailangan. Dinadalangin namin ang mga nasugatang puso. Dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na iyong mga anak. Lalo na po yung mga nakasubaybay ngayon sa tinig ng pag-asa. Patuloy mo po silang pagkalooban, Panginoon, ng iyong karunungan upang makapaglingkod sa iyo ng tama at nangaayon sa iyong kalooban. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Ayan, marami pong salamat mga kapatid sa mga sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa ngayong umaga. Shout out po sa akin pong apo, sa aking inaanak na si Oswald, si Caleb. Kasampung taon na po ngayon ni Caleb. Caleb, happy birthday sa iyo, anak. Pagpalain ka ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ang sumagana sa iyong buhay, matupad ang iyong pangarap at ang pangarap ng iyong mga magulang para sa iyo. Happy birthday din po kay Ate Lesty Tamundong. Ate Lesty, mukhang absent po kayo. Hindi ko po kayo nakita. Enjoy your day. Pagpalain po kayo ng Diyos na buhay at nawa ay sumagana po kayo sa marami pang mga bagay. Hindi ko po alam kung sino pa yung mga may birthday. Ganun pa man, maraming salamat mga kapatid. At patuloy na pagpapala kay Precious Felicidario. Pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Ate Evelyn Fadul. Ate Evelyn, pagpalain ka ng Panginoon. Evelyn, Banji pala. Si Banji Fadul, pagpalain ka ng Panginoon. Ayi Advincula at kay Eric Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Agi Victa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Cora Dolor, Nanay Belen Olaes. Ayan, salamat Nanay Belen sa patuloy na pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Kapatid na Lay Presa, kapatid na Maribeth Eusebio, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, kapatid na Ana Mendoza, magandang araw Ana, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Neneng Sintos, Ate Neneng, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Tatay Jerry Olaes, kay Kuya Eric Maines. Kuya Eric, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Norma Luarca, kay Kumaring Norma, kay Pastor Oscar, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kuya Boyet Kerubin, Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayong mag-asawa. Ganon din po kay kapatid na Jacqueline Kamingal. Jacqueline, magandang araw sa iyo. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Kapatid na Donalyn Abanilla. Ate si Donalyn, bilib ako dito eh. No, talagang kung pwede lang tayo magkaroon ng pastorang babae, pwede itong turuan eh. Mahusay ito eh. No? Kapatid na Donalyn, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po si kapatid na Esther Olanyo, Kuya Ferdy Olanyo ng Doha, Qatar. Ate Mirna Sinpuente. Ate Mirna, thank you. No? Si Ate Rosette pala. Naalala ko si Ate Rosette. Ganon din po si kapatid na Gina Medalla. Nanay Gina, magandang araw po. Ate Yoli Dipol. Kapatid na Gary Morales. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Si kapatid na Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang aking pinsan, si Lily Camyalu. Ganon din po si Kuya Emil Serrano. Magandang araw po sa inyo. Kapatid na Raquel Villanueva. Ayan, ang inaanak ko po, si Risa at si Pastor Ernie Angustia. Natutuwa po ako mga kapatid kapag pinapanood ko si Pastor Ernie. Kahapon po, ang ganda ng topic niya, yung tungkol sa grace ng Diyos. Ang followers po ni Pastor Ernie ngayon, umaabot na po ng mahigit na 100 sa kanyang YouTube, sa Facebook niya. So patuloy niyo pong panoorin ang mga live broadcast ng Dasmariñas Unida kay Pastor Ernie Angustia. Yung ganun din po kapatid na Charito Querol, kay ate, pamangkin ko pala ito, si Ami Pakinggan, magandang araw Ami. Ganun din po sabi ni Nanay Belen Olaes, napakasarap namnamin ang mga mensahe. Salamat po Nanay Belen. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Pastor Darrell Paredes, magandang araw. Sino pa ba? Ayan, si Oswald. Magandang araw Oswald. Ayan, so parang wala na po. Ayan, si Elaine, Jeff, Ate Del, at saka si Kuya Eddie Sauler, pagpalain kayo ng Panginoon.
Ate LV Pasquel, kapatid na Charito Querol, magandang araw po. Jacqueline Marqueses, magandang araw sa iyo kapatid. Si Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Fonsa, si Ate Selly, lagi po siyang nahuhuli na po. Minsan po nakakapanood siguro si Ate Selly, late na. Ate Selly Henido, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Natutuwa ako. Alam niyo po na tumatawag lang sa akin ng Pastor Owel. Ang palayo ko po, Owel. O-W-E-L. Ang tumatawag lang po sa akin yan, yung talaga hong kilalang kilala ako at alam kung sino ako. Si Ate Selly, lagi Pastor Owel. Salamat po, Ate Selly. Ate Ponsa, magandang araw po. Yung mga taga-Pasak sa Anabu, pagpalain kayo ng Panginoon, mga mahal ko sa buhay dyan. Ganun din po, kapatid na Lani Tulagan, Tita Mayra Paredes Libertino. Magandang araw sa iyo. Ate May, ingat ha. Yung katawan, ingat-ingatan din, no? Huwag puro trabaho. Ate Lay Presa at kay Brother Emong, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, sino pa ba? Ate Delia and Kuya Ban Magkawas. Yan, si Darren. Ano ba apelyido nito si Darren? Sese. No, si Dar Sese. Ayan, taga silang tong kapatid na ito eh. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si Ate Bids, Tabing, magandang araw po Ate Bids. Nanay Elong Santarin. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Percy Rivera, Nanay Gloria Morales, Ate Mirna Narciso, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Nora Baila, magandang araw po. Kapatid na Roberto Vasquez, magandang araw po mga kapatid. Ganon din po kay Kuya Dol and Ate LV Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Paulo Vasquez, magandang araw Pastor. Kelly, kapatid na Kelly Manigaw, at sa iyong sambahayan Kelly, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, Kuya Emong Presa, magandang araw sa iyo dyan sa Afghanistan. Ingatan ka ng Panginoon dyan. Ganon din kay kapatid na Noraline Santiago. Yan, maraming pong salamat. Yan, mga kapatid. At panoorin niyo po yung kung ano naging resulta ng aking fishing expedition kahapon. Nakahuli naman po ako, no? Sasabihin ko na sa inyo. Nakahuli po ako ng 2 kaganyan. Dinaing ko po, no? Dinaing. Nakabilad po ngayon doon sa labas. Kaya panoorin niyo po doon sa YouTube video ko, ipapakita ko po sa inyo doon. Wala pa ho ngayon, hindi pa na-upload. So mga 2 araw po i-upload ko 'yon. So again, maraming salamat at tanghali na po. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!